The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising, and have come to do him homage." Assembling all the chief priests, when King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, Herod inquired of them where the Messiah was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly, and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, the Magi set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. The Magi prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, the Magi departed for their country by another way. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, marahil pamilyar na po sa atin ang kwento na ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Dahil ito ay kwento na naririnig din natin lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Ang paghahanap, pagkadiskubre ng mga mago kay Jesus. Parang buong buhay nilang hinanap si Jesus. Nadiskubre nila sa kalaunan sa kanilang pagpunta sa Bethlehem. At malapit na ang Pasko, kaya siguro marahil mas mai-imagine na natin itong kwentong ito. Dahil siguro inspired sa kwentong ito ang pagbibigayan natin ng aginaldo o regalo sa tuwing Pasko. Si Jesus ay may natanggap na mga regalo mula sa mga mago, the wise men. Kaya siguro ganito din ang naging kultura natin sa tuwing darating ang Kapaskuhan. Meron tayong pagbibigayan ng mga regalo. At di ba, para sa atin mga Pilipino, marahil ito ibagay na parang sabihin nating natural na sa atin dahil mahilig din naman tayo talagang magbigay ng mga regalo sa isa't isa. Meron nga tayong kultura na magbigayan ng pasalubong sa inyong pagpunta rito bilang mga pilgrims. Marahil meron kayong bibiling mga pasalubong para sa inyong pag-uwi, meron kayong maibibigay sa mga naiwan na mga kapamilya o mga kakilala doon sa kung saan tayo nanggaling.
Isang bagay ang nais ko pong bigyang diin natin sa ating pagninilay ngayon. Itong ating mga wise men sa kwento ng Ebanghelyo, they brought something to the Lord. May dala sila para sa Panginoon. Kayo, ano po bang dala ninyo para sa Panginoon? Marahil kayo'y nandito para sa pilgrimage, dala-dala ninyo ang maraming bagay na nais ninyong ipanalangin at ipagkatiwala sa Panginoon. Meron kayong mga intensyon, bakit kayo nandito? Meron kayong mga ipinagdarasal na nais nyong ipagkatiwala, to entrust to the Lord. Meron tayong nais ibigay sa Kanya. Mga bagay na siguro magaganda at mga bagay na siguro hindi ganun kaganda. Mga frustration sa buhay na nais nating Kanyang tulungan tayo'y ma-overcome natin. Mga kahilingan for good health at kung ano pang mga petitions natin sa ating mga pangangailangan sa araw-araw nating pamumuhay. Meron tayong dala-dala para sa Panginoon. Meron din tayong, kumbagay, pasalubong sa Kanya. Sa ating pagpunta rito sa dambana ng Mahal na Birhen ng Manawag, may dala kayo para kay Jesus. Ano po ba ang inyong dala para kay Jesus? Itong ating ebanghelyo ngayon ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng aral tungkol sa kung ano yung dala natin kay Jesus. Higit pa roon, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin ng dedikasyon nitong mga mago, the dedication of the wise men. The dedication to search for Jesus, to look for Him. May dedikasyon. Hindi yun madaling gawin. Ang kanilang ginawang paghahanap kay Jesus ay marahil napakalaki ng sakripisyong hiningi sa kanila. Marahil marami silang give up na mga bagay sa buhay nila, their comforts, the comfort of their homes, upang maglakbay sila at hanapin si Jesus. Hindi lamang sila nagdala ng regalo para kay Jesus. Ang kanilang sariling buhay mismo ay para bang inialay na nila sa paghahanap sa Panginoon. They have dedicated their lives to searching for the Lord. Kaya itong puntong ito ay sana'y matutunan din natin. Kapag tayo'y pumunta sa Panginoon, higit pa sa dala-dala nating mga bagay o mga panalangin o mga regalo na nais nating ialay sa Panginoon, ang nariyan. Higit pa roon, nariyan ang ating sarili. Lumalapit sa Kanya. Dala-dala natin ang ating sarili. Hindi mga bagay na meron tayo. Not what we have, but ourselves. Tayo. Dala-dala natin ang ating mga sarili sa harap ng Panginoon. At ito rin sana ang ating ialay, ibigay sa Kanya. Hindi yung mga bagay na meron tayo, possessions, hindi yung mga frustrations, hindi yung mga bagay na hiling natin ang dala-dala natin. Higit roon, nariyan ang ating sarili. Dala natin ang ating sarili. Ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Dedicate yourself to Jesus. Lord, narito ako. Ako'y iyo.
Sana mabago ko ang aking buhay simula ngayon dahil iniaalay ko ang sarili ko sa iyo. Tulad nitong tatlong mago sa kwento ng Ebanghelyo, nung kanilang natagpuan si Jesus, nagbago na sila ng landas na tinahak. Natagpuan nila si Jesus, inialay nila ang kanilang sarili kay Jesus, hindi lamang ang kanilang mga regalo, at mula noon, nagbago ang landas ng kanilang buhay. Ganon din sana sa ating lahat na nandito ngayon. We have come to offer ourselves to the Lord. And when we offer ourselves to the Lord, we go back home, taking on a new path. We go back home sa isang bagong landas na tatahakin natin dahil naibigay na natin ang ating sarili kay Jesus.